Pero talo. Kaalkalde nitong midterm polls, pero kalaunay natalo rin. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan na palpak daw ang pagkakagawa. Yan, di ba mga kababayan? Gusto kasi nilang ipamukha siguro sa mamamayang Pilipino. Nako, kami na nga lang ang mag-iimbestiga dito. Walang ginagawa ang Pangulo. Ang Pangulo wala. Ayan mismong ang Pangulo na po ang pumupunta doon sa mga flood control na nakatenga. Di ba, esbyado? Ganyan yan. Mga bossing gusto nilang pamukha. Nako, meron tayong lame duck na Pangulo. Ang kontratista rito, si Or baka sila magtatakipan. Lalo na, ayan, di ba nakita nyo yung mga insertion? Ilan ba yun? 142 million yung insertion, 142 billion mga kababayan. Maliit lang naman daw yun, sabi ni Chis Escudero. Hindi naman daw kalakihan yun. Ano po? Pero sabi ni Soto, hindi lang 142 billion. Nung kinwenta 825 billion. Tapos nung dumating na daw po sa Senado, ilan na daw? 1.125 trillion na daw po. Ibig sabihin, nung dumating ng Senado, nadagdagan ng 300 billion. Grabe ha? Kayo talaga dyan. Tapos ngayon ito, imbestigahan ng Senado. Timothy Cons Baka magtatakipan lang kayo dyan. No, kasi nakita na natin mga bossing nakita ho natin nung panahon nung sa impeachment. Di ba? Nakita natin yung ginawa nung mga senador nila, mga kababayan, yung mga maka-Duterte na mga senador. Kahit po kitang-kita mo na harap-harapan na ng mamamayang Pilipino yung fourth with, ano ginawa nila? Inisnabo nila mga bossing. Di ba? Kasi kapag kayon, pinansin nila, matutuloy at matutuloy yung impeachment na ayaw nilang mangyari. Dahil baka ho natatakot kay Sara Duterte. na konektado rin sa pamilya Diskaya. Sa 545 billion pesos na flood control projects, 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms, habang mahigit 6,000 projects, wala ring detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, Wow, dami. nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at isang delayed project sa Cavite. Dapat nga hindi na binibigyan yung mga ganyan, Di ba? Sige, bibigyan ko ulit kayo ng proyekto. Bibigyan ulit namin kayo pero sa isang kondisyon. Kailangan yung mga nakatenga ninyo at hindi nyo mga natapos, tapusin nyo muna yun. Pagka natapos nyo, yung mga susunod na proyekto, bibigyan ulit namin kayo ng proyekto. Hanggat hindi natatapos, wag mo nang bibigyan Di ba? Bakit ang tanong dito, bakit nabigyan ulit? Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyektong hindi matino ang kalidad, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Nakakahiya. Ang galing magbalita ng bilyonaryo. Sabi, habang ang dami pong proyekto na hindi nila natugunan, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Meron ka pang lakas ng loob na ipakita yung kayamanan mo, yung mga luxury car mo, yung mga madadami mong mga yung maganda mong bahay. Samantalang napapabalita ka na merong mga hindi ka tinapos na mga proyekto galing sa gobyerno. Panayam ng Billionaire News Channel kina Sara at Curly Diskaya noong 2024, ipinagmalaki nila ang nasa 40 sa higit 100 luxury cars nila sa garahe. Grabe 40 ang higit sa 100 luxury car nila. Ilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas. Sinimulan nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan daw sila ng pagkakataon sa isang big project noong 2014. Doon na raw nagtuloy-tuloy ang kanilang success. Aray ko po, success bang maituturing talaga yan? Hindi, siguro nung mga una no?
Pero kapag ka meron ng mga ganito, mga nakatenga, nako, parang hindi po success mong maituturing yun. Kung galing po yung ibang kayamanan nila dahil po doon sa mga natenggang mga proyekto. Wala doon sa hindi na alam, sa pambayad ng tuition, walang panggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-usapan natin ng pamilya? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, baka akala siguro hindi sila mabubuko, puro galing pala sa nakaw ang kayamanan nila. Iba ho kasi kapag gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong kaikaibigan, wala pong kamag-anak. Oh, yan ang tunay na walang kaikaibigan, walang kamag-anak. Di ho ba? Talagang kapag ka, oy, Presidente, tinulungan kita doon sa inyong kampanya, pinahiram kita ng estasyon, si Buloy, wala, oblo. Oy, Presidente, yung anak ko, kaano mo, ka-unity mo, kulong. Kapag ka may gumagawa ng mali at nakakita ka ng radar ng presidente, hindi sasantuhin yan. Kailangan mong panagutan yan. Kailangan mong harapin yan. Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kapalan ng title ng ano nyo, ng station ng Billionaire Channel nyo. Sabi ni Jess Natividad. Jess Natividad. Oh, naka-duty na ako sa work, Boss Mark. Habang walang customer, watch ako sa live mo. Salamat to. Ganun lang din. Hanggang ngayon, wala pa ring official statement na natatagap ang Bilyonaryo News Channel mula sa Diskaya Camp. Ngayong araw, inasahan ang dapat sanay pagharap ni Sara Diskaya sa media. Kaya lang, hindi ito sumipot sa isang press conference. Ako po, sino, ano yan? Hindi pinuntahan? Sino kaya magiging lawyer si Topacio ng mga Diskaya? Yung kaya nandiyan din si Topacio? Kung saan Spokesperson siya ng PDP ho, mga bossing, di ba? Si Atty. Topacio. bahagi siya ng panel kasama ang PDP laban. Doon ipinanawagan ng partido kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag mamili ng iimbestigahang contractors Lahat nga iniimbestigahan eh. Tapos sasabihin nyo, huwag mamili ng iimbestigahang kontraktor. Pinupuntahan nga lahat eh. Di ba? Iniisa-isa yung mga flood control eh. Tapos sasabihin nitong mga ito, namimili o ipamumuka na wag ka namang mamili kung sino lang ang iimbestigahan mo. Ito mga bossing, ang hilig pong gumawa ng mga issue. Ano? Samantalang ayan, nakikita na po natin, harap-harapan po ang Pangulo, busy ho mga kababayan, sa pag-check ng mga flood control na hindi tinapos nitong mga kontraktor. ng flood control projects. Si PDP Laban Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio nilinaw na hindi siyang abogado ng mga Diskaya. I have no involvement. I have no involvement with the Hindi naman pala magbaabogado. Nahiya na yan. Madaming pera yun yung mga Diskaya. Nakita nyo, ang daming luxury car. Bakit kaya hindi tatanggapin? Hindi ba tatanggapin, sabi niya? Aba, sayang yan, Topacio. Yung mga huling mga naging kasi ni Topacio, mga bossing, mga milyonaryo, talagang madadaming pera ho, mga kababayan eh. Si Tebes, yung mga, si Ong, di ba? Doon sa Pogo, si Alice Go, si Cedric Lee. Mayayaman ho talaga yung mga yun. Kaya lang ho, mga nakakulong ho ngayon. Pansamantala siguro, mga kababayan, yung mga kliyente ni Topacio. Kayas. Kami nagpapatawag na imbestigahan. That would be a clear conflict of interest. Hindi rin daw niya alam kung bakit wala si Diskaya kanina. Pero sakaling imbitahan siyang maging abogado nito, sagot ni Topacio. Not for any amount, kahit anong i-offer nila sa akin, I will not serve as counsel for any of the contractors. Kasi nga, PDP is calling for an investigation. Sila pala ang nagpapa-imbestiga. Nako, hoy! Wag na kayong mag-ano pa dyan. No, gusto ho nilang pagmukain na walang ginagawa ang Pangulo. Nananawagan, unang-una na ang ating Pangulo, nandoon na nga, doon sa mga mismong flood control
na hindi natapos. No? Huwag na kayong mag-inarte dyan, huwag na kayong magpamuka pa na walang ginagawa ang Pangulo. Nandoon na po, alam na alam ng mamamayang Pilipino